Bayan, kumuha po tayo ng update sa isinagawang 2 araw na special payout mula kay Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD. Magandang gabi po, Asek Dumlao. Si Clazel Pardilla po ito at si Patrick De Jesus ng PTV. Good evening po, ma'am. Magandang gabi, Clazel and Patrick. Magandang gabi din sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. Asek, kamustahin po namin yung 2 araw na special payout para sa mga riders. Go ahead po. Yes, tama po iyan. Nagkaroon tayo ng special payout for MC taxi drivers and service delivery riders dito nga pong Sabado at Linggo para doon sa mga additional drivers na hindi po napasama sa initial na listahan na isinumite sa DSWD. Ito po yung mga lumapit sa ating mga help desk at nagsabi na hindi nga po sila naipasama. And then, kinuha po natin yung kanilang pong mga impormasyon para ma-encode at ma-rerun natin for the duplication. Ngayon po, 4 na payout sites ang ating pong in-identify. 1 in Caloocan, another in Quezon City, another in Makati, and then in Taguig. Ang ginawa po natin, open payroll ng sa gayon, yung pong mga drivers natin na nakatira sa malapit na mga payout stations na ito ay doon po sila magtutungo. But once nakapag-claim na yung MC taxi driver or yung service delivery rider in one payout site, automatically hindi na po siya makaka-claim doon naging prone for Saturday and Sunday. Kung matatandaan, nagkaroon din tayo ng special payout nung Tuesday for tricycle drivers, nung Wednesday para sa mga jeepney drivers, Thursday naman para sa TNVS drivers, and Friday yung ating pong mga MC taxi and service delivery riders who were not able to claim their financial aid nakaraang linggo. Kaya nga po ng Sabado at Linggo ay para naman sa mga additional beneficiaries for MC taxi and service delivery riders. Asek, dahil nga po rito sa special payout, kampante po ba ang DSWD na lahat po ay nabigyan na ng tulong, or kung may hindi pa, ano po yung plano po rito ng kagawaran? Yes, Patrick, currently ayon ng January para matukoy natin how many of the drivers included in the clean list ang nakatanggap na po ng kanilang financial assistance or cash relief assistance. But batay doon sa experience natin o doon sa exercise yesterday, nakita natin na may mga drivers pa po na hindi pa nga nakapag-claim ng kanilang cash relief assistance. Kaya ang gagawin natin, tutukoy tayo ng karagdagang araw at gagawin natin yan most likely next week para ma-accommodate pa natin itong mga drivers, because ang layunin natin may ipahatid itong tulong pinansyal na ito sa ating pong mga eligible transport service drivers natin. Opo, Asek, sa ngayon po, mayroon pa po ba tayong mga hamon na kinaharap at paano po ito tinutugunan ng DSWD? Well, that's correct. Meron tayong mga hiccups, may mga challenges na kinaharap, kagaya nga po ng pagdagsa ng mga drivers kahapon sa mga payout sites natin. Una, tayo ay humihingi ng paumanhin at nagkaroon ng mahabang pila po ng mga drivers. We would like to assure the public na pinagsisikapan po ng DSWD at iba pang ahensya ng pamahalaan at ang ating mga private sector partners na tiyakin na ito pong mga issues na kinarap natin ay ma-address natin in succeeding payout activities. Aside from, of course, yung paghingi natin ng paumanhin ay yung pag-assure din nga po sa ating pong mga kababayan na sa mga gagawin natin ng karagdagang payouts ay hindi na po tayo makaka-encounter ng ganito mga issues. We would just like to mention na nag-set tayo ng mga cut-off sa ating pong mga payout sites sapagkat our venues are not able also to accommodate the enormous number of drivers na nagdagsa po sa mga payout sites natin. But sinubukan naman po natin talaga na ma-accommodate po sila. In fact, we have extended our working hours last night to accommodate drivers who arrived prior to the cut-off.
ASEC, na-receive na po ba ng DSWD yung ulat na meron pong motorcycle taxi rider na nasawi habang nga pong habang nakapila po at naghihintay na mabigyan po ng tulong? Nakipag-ugnayan na po ba ang DSWD sa kanyang pamilya? Yes, Patrick, kahapon po nung natanggap natin yung report from the Quezon City Response Team, agad po tayo nagpadala ng team. Of course, si Secretary Rex Gatchalian ay nag-instruct po na magtungo sa hospital yung ating pong mga social workers para ma-assist yung nga pong pamilya. And we've also coordinated with them, pati na po yung kanyang employer. Kagabi nga po, pinuntahan rin doon sa bahay ng employer. Unfortunately, we were not able to speak to the employer, but we were able to do so early this morning. And then kanina, si Secretary Rex Gatchalian ang nagtungo doon sa hospital, and he met with them. He personally attended to the needs of the family members, and he also gave instructions sa team na ayusin po yung funeral arrangements, gayon din po yung transportation para sa mga family members na manggagaling sa probinsya sapagkat dito po paglalamayan, ano po yung driver, yung yumaong driver. And nagpahatid din po tayo ng karagdagang pangtulong. Si Secretary Rex Gatchalian din po ay inassure yung pamilya na bibigyan po ng tulong sa patuloy na pag-aaral nung pong anak na yumao na nandun nga po sa probinsya. Ito ay upang hindi mantala rin yung kanyang pag-aaral, especially na yung pong anak ay umaasa rin nga po sa kanyang ama. Ngayon po, naging maayos rin po yung pag-uusap ni DSWD Secretary Rex Gatchalian doon sa pamilya, and tayo nakikidalamhati po sa kanila. And sabi nga po natin, kung kinakailangan pa ng further assistance, ay nakahanda po ang DSWD na umalalay sa kanila. ASEC, malaking tulong po yung ibibigay ninyo para sa pamilya. Pero sa ngayon po ba, gaano kasapat yung pondo na mayroon tayo para makover po ang buong sektor ng transportasyon, lalo na po yung mga nasa probinsya? Well, of course, nagpapatuloy pa din kasi yung distribution cash relief assistance, particularly sa mga tricycle drivers in municipalities outside Metro Manila. And batay nga po doon sa inilaan natin na pondo, which is 30 billion pesos, and batay doon sa na-distribute na po natin sa lahat po ng mga na-serve na mga public utility drivers, sapat po yung pondo na inalaan natin para dito sa cash relief assistance. Na tinitiyak naman ng DSWD na meron pa pong resources para dun sa mga ibang drivers na hindi pa nga po nakatanggap ng kanilang cash relief assistance. Ito ay alinsunod sa utos ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin natin na itong mga drivers natin na isa sa mga pinaka-apektado ng energy emergency ay mabigyan po ng karampatang tulong. ASEC, bukod po sa mga driver, mayroon pa po bang ibang sektor ang binibigyan or bibigyan po ng DSWD ng cash assistance? At ano po yung mga projects nga po for them para nga po kahit papaano ay maalalayan dahil patuloy po na nararanasan yung energy emergency? Yes, sa kasalukuyan pong Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o yung UPLIFT, ang DSWD ay hindi lamang po nagbibigay ng cash relief assistance para sa mga vulnerable sector, but tayo rin po ay nagbibigay ng tulong sa mga repatriated overseas Filipino workers, katuwang naman po ang DMW at ang OWA. Sa katunayan, aside from the psychosocial intervention or psychosocial first aid na isinasagawa ng DSWD pagdating po ng ating mga overseas Filipino workers sa mga airports po natin. Pag-uwi sa mga probinsya ay patuloy tayo na nagmo-monitor at nag-assist sa kanila. So aside from the cash assistance, meron din po tayong profiling para naman sa Sustainable Livelihood Program na kung saan tayo po ay nagbibigay nga din po ng livelihood opportunities nang sa gayon ito pong mga kababayan natin na umuwi ay makapagpatuloy sa kanila pong paghahanap buhay either through employment facilitation or through micro-enterprise development. ASEC, mensahe na lamang po sa ating mga kababayan.
Yes, ang Department of Social Welfare and Development sa ilalim po ng pamumuno ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ay patuloy po na nag-a-assist sa mga repatriated overseas Filipino workers at gayon din sa mga vulnerable sectors, particularly na po yung ating pong mga drivers. Sa layunin po natin na maipagpatuloy yung kanila pong pamumuhay at paghahanap buhay at sa layunin din po natin na maipagpatuloy yung economic activities sa ating bansa amid the energy emergency. And kami po sa DSWD ay maaasahan nyo na pagsisikapan po namin yung maagap at mapagkalingang serbisyo nang sa gayon ay na ma-assist po natin o mapagbibigyang serbisyo ito pong mga kababayan natin na lubos po na naapektuhan. Kapag may mga karagdagang impormasyon na gusto nyo po o ninanais nyo po pong malaman hinggil sa mga ipinapatupad naming mga programa, mangyari lamang po bisitahin ang aming official Facebook page, that's at DSWD Serves, para po magabayan kayo kung paano po ma-access itong mga programa nito. Lagi pong sinasabi ng DSWD sa tamang tulong, ang tamang tulong ay napapahalid sa tamang impormasyon. Kaya doon po lamang po tayo tumingin sa opisyal na communication platform, lalong-lalo na sa panahon po ngayon na marami pong nagpo-proliferate na fake news. So again, bisitahin lamang po ang DSWD page. Maraming salamat, ASEC Irene Dumlao, ang spokesperson ng DSWD.